Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karibyo natin, makapanindig balahibong sinagot ni Congressman Marcoleta, sina Abante, Acop, Fernandez, Castro at Luistro. Yan mga kabayan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito, subscribe na po kayo. At ito nga mga kabayan, nasa thumbnail po natin, takot mamura. Nako, yan na. Abante mukhang walang alam sa batas. Yan na, nagtatanong po tayo mga kabayan dahil po riyan, no? Dahil itong si Kong Abante may mensahe dito kay dating Pangulong Duterte. Bigyan po natin ng komento yan, maya-maya lang. At eto pa. Muli na namang bumanat. Nako. Eto, may balita po mula sa JME News na kung saan binanatan na naman po ng mga tungrista itong confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Na inaudit na nga ito ng COA, pero sige. Mamaya kung bigyan po natin ng komento ito. At ito pa nga mga kabayan, si President Bongbong Marcos Jr. at former Vice President Leni Robredo nagkita. Okay? Nagkita po sila sa santo. Sa Sorsogon po sila nagkita. Sa Sorsogon Sports Arena. At nagkomento po si Escudero patungkol po sa pagkikita ni na President Bongbong Marcos Jr. at ni former Vice President Leni Robredo. Bigyan po natin yan ng komento maya-maya lang. At eto nga mga kabayan, Pampag Good Vibes. Bigyan din po natin ng komento itong pangangampanya. Ito, ano lang, for entertainment purposes lang siguro ito. Ni Erich Gonzalez, mga kabayan, yung artista po na napakaganda. Ito mamaya ipapakita po natin para pampag-good vibes rin, no? So ito mga kabayan, simulan na po natin to dito kay Congressman Abante. Ito po ang sabi niya. Kaya nga po mga karibyo natin, nailagay natin dito sa thumbnail natin, takot mamura. Dahil po dyan sa mensahe, no, ni Representative Bienvenido Benny Abante. Ito po ang sabi niya mga kabayan, Mr. President, tinawag niyang Mr. President si dating Pangulong Duterte. Huwag ka nang magmura sa amin dito. Tapos na ang termino mo. Pinagbigyan ka na namin ng 6 na taon sa pagmumura mo. We cannot even file any case against you because you have immunity. Ngayon, yung pagmumurang ganyan, parang slander na yan sa amin. Saan mga kawain, pag minura mo pala ang isang public official, no? If it is in relation to his duties, pero kaya, di ba, talagang mapapamura ka sa mga tungristang ito. Ibig sabihin, slander po yun mga kabayan, ito siguro si Representative Abante, hindi niya po alam, no, na mayroon pong linabas na ruling ang Supreme Court about dyan, no. Ang sabi nga po dito ni Teo Moreno, no, under Article 358, no, of the revised Penal Code, there is an oral defamation or slander when number 1, there is an allegation of crime, fault or flaw. Number 2, made orally. 3, publicly. 4, maliciously. 5, towards a person or alive or dead, no? Or 6, such allegation tends to cause dishonor to the person defamed. So yan mga kabayan, anong masasabi nyo? Takot lang siguro talagang ma-PI itong si Benny Abante mga kabayan. Pero di ba nagpalabas nga po ang kailan ba to? Ito 23 hours ago mula po sa News 5 mga kabayan. Ito po ang sabi. Ito po muna yung caption ng balita nila, no? Supreme Court pahayag laban sa public officer kaugnay sa kanilang official duties, di maituturing
di maituturing na slander. If it is in relation to their duties, no? Mga kababayan, for example, napa-PI ka dahil sa hindi ginagawa nila ang kanilang tungkulin. Hindi maituturing na slander. Itong balita, basahin lang po natin yung unang paragraph. Ito pong sabi, iginiit ng Korte Suprema sa isang desisyon na hindi maituturing na oral defamation or slander ang mga pahayag laban sa public officer kung tungkol ito sa kanyang official duty at hindi naman ito malisyoso. So yan mga kabayan, ano sa palagay nyo? May tuturing bang slanderous itong si former President Duterte? Marami pong nag-comment Sabi nila, nako, mas gugustuhin pa po naming palamura ang presidente kaysa naman sa mukhang santo, pero iba naman ang ginagawa, no? Hindi naman mahal ang bansa. Ikaw, Congressman Benny Abante, ito mas ano pa nga si mas may tawag dito, mas may respeto pa nga si dating Pangulong Duterte kaysa dito kay Representative Abante. Tingnan niyo po yung balikan niyo po yung mga video ng hearing, no? Parang galit na galit itong si parang hindi nire-respeto ni Representative Benny Abante yung kanilang resource person, di ba? Tapos nung tinanong niya si Congressman Marcoleta, di ba? Parang napakawalang respeto. At sinasabi niya, yung sinasabi niya, you are, nakalimutan ko lang yung exact word mga kababayan. Di ba nung nagkasagutan sila ni Congressman Marcoleta? Akala siguro ni Congressman Abante nakakalimutan yun ng taong bayan. Well anyway, ano po ang inyong opinion dyan? At ito nga, isa pa mga kababayan, hindi talaga tinitigilan itong si Vice President Sara Duterte. Ito po ang balita 5 hours ago mula po sa GMA News. The Office of the Vice President spent 16 million of its confidential fund in 2022 to pay safe houses within 11 days based on OBP's accomplishment report submitted to the COA to the Commission on Audit, mga kabayan. So yan, ano po ang masasabi ninyo? 16 million di umano ang ginastos. Pero di ba tapos na po ito at naglabas na po ang COA ng kanilang official report at sinasabi na wala namang anomalya sa ginawa ni Vice President Sara Duterte. Now, mga kababayan, ano po ang purpose nito? Bakit sila naglabas ng ganitong kasi sinabi na okay naman, di ba? Yung grado nga is nakalimutan ko lang din yung term. Pero walang anomalya, teka lang. Walang anomalya dito sa pag-audit ng COA. No. Ano ba gusto nyong iparating sa Pilipino? May anomalyang ginagawa ang COA? Kasi wala namang anomalya yung Vice President na ginawa. Diba? Ibig bang sabihin yung COA naman ngayon ang gusto nyong imbestigahan? Kasi hindi nila sinabi na may anomalya yung report or yung report ni BP Sara about sa kanyang confidential fund. Gusto nyo bang sabihin na COA ngayon ay may kasalanan? Dito sa pag-audit nila kasi hindi nila ginagawa ng maayos ang kanilang pag-audit? Ganun ba? Or this statement, mga kababayan, no, na naman ng Kongreso ay isa na namang paninira laban kay Vice President Sara Duterte. Marami na nga pong nagtatanong no? Bakit si BP na naman ang sinasabi ng ating mga kababayan, no? Puro na lang kayo Vice President, puro na lang kayo Vice President. Dito nga sa nagtataka tayo, walang nagsasalita dito sa ginawa ni Speaker Romualdez doon sa Davao City, 'di ba? Nabigay ng mahigit 1 bilyong piso in one day mga kababayan through ayuda. Walang nagsasalita. Walang nag-o-oppose, mga kababayan. Pero dito, tapos nang i-audit, gusto nyo? I-audit na naman ng COA itong report nila.
baguhin nila yung desisyon nila na ano yun? Basta walang anomalya no? Nakalimutan ko lang. Teka lang. Well, anyway, paki-comment ka mga kabayan kung ano yung naging resulta ng audit report ng COA, no? Pero I'm sure, wala pong anomalyang nangyari doon. So, anong gusto nilang ipalabas dito? I-audit ulit ng COA tapos para magkaroon ng bagong resulta, ganun ba? Naloko na to Well, anyway, ano po ang inyong reaction dyan? BP Sara naman po tinitira. Okay? Ito, President Bongbong Marcos Jr. at dating Vice President Leni Robredo nagkita po sa Sorsogon Sports Arena. Ito po yun mga kababayan. Ayan. Sabi po ni Senate President Chis Escudero, this is symbolic because it happened in the sport arena. Naku, may ibig sabihin pala yun mga kababayan. Alalahanin natin ang pagiging sportsman. Yung pagtanggap kung sino ang magwawagi, yun. Yung pala yung ibig sabihin ni Escudero. Magwawagi. Aba, future tense to Sino kaya ang magwawagi? Mga kababayan. Well, anyway, yan. Ang gusto ko lang i-point out dito, nagsama na po ang pula at pink dilaw, di ba? Ayan, halo-halo na ito. Bola-bola na ito mga kababayan. Naghalo na po yung pula, dilaw, at saka pink. Anong masasabi niyo dyan? At ito nang sinasabi kong good vibes. Pakinggan po natin si Erich Gonzales mga kababayan. May patama po sa mga tumatakbong politiko. Ito po. Mga kababayan, sa darating na halalan, huwag niyo pong kalimutan ang aking pangalan at sisiguraduhin ko, ako man po ay mangungurakot, kayo po ay maambulan. So yan mga kabayan yan po sana talaga yung kampanya palang honest na, di ba? Kung ako ay mananalo, no? At kung ako ay mangungurakot, kayo po ay maaambunan. Ganyan sana. Para dito pa lang, malalaman na natin kung corrupt ka o hindi. Yan talaga. Ito na mga kabayan, pampang good vibes lang yan. Ito na po. Panoorin po natin ang video ito at bigyan natin ng reaksyon. Ito na po. Tingnan po ninyo yung Quadcom. Napansin niyo po ba kung ba tayo ako sumama dyan? Wala po akong nakitang legislative purpose. Ang sabi ng Constitution, sabi ng Korte Suprema, there should be a legislative purpose. Yun po yung limit. Kailangan tanungin natin, asan po ba yung binabalangkas ninyo para lang malaman namin na talagang totoo yung ginagawa nyo, na hindi lang kayo fishing expedition. Hindi lang kayo nagmimina ng ebidensya. At sabi ni Senator Amy kanina, bullying na daw ginagawa sa iba. Nabubuli nga po sapagkat sasabihin ng isa, pwede po bang hindi ko nasagutin yun? Dapat sana pinayagan mo. Sapagkat ang tinatanong mo, wala namang kaugnayan sa gusto mong isagot niya dahil wala kang legislative purpose. Hanggat wala po kayong nakabalangkas na legislative measures, wala po kayong karapatang magtanong o tumawag ng legislative inquiry in aid of legislation. Maliwanag po yan. Ang galing ni Congressman Marcoleta. Ay, may tanong dito sa kaliwa. Yes, pakilala name ninyo. Yes. So good afternoon po, Congressman Marcoleta. I'm Mean Dumagit po from EuroTV. Ang question ko lang po in connection po sa question ni Ma'am Cathy. Nabanggit nyo na ang power of the purse ay inherent sa Kongreso at hindi dapat questionin. Ang tanong ko po, paano nyo po maaayon ito sa mga concerns tungkol sa umano'y inefficiency sa paggamit ng budget ng OVP? Sa tingin nyo po ba kailangan pa ng mas malalim na investigasyon o sapat na ang naging presentasyon ng OVP sa budget hearing bilang form of accountability? Yung po kasing pagtatanong ng mga kasama ko ay pinagsama-sama po nila. Kinukonekta nila sa maling kaparaanan. Yung pong tinatawag na budget briefing ay ipanahon po para lahat ng ahensya, kasama na po yung Office of the Vice President and even the Office of the President, para ilahad lamang po sa amin, ito po yung aming budget proposal. Example po yung budget ng OBP, 2025. Sa tradisyon po namin, yung dati namin ginagawa, magmula po na ako'y pumasok sa Congress, 13 Congress po, nandyan na ako, 2004.
tatlong vice presidente na po ang nakita ko na nag-propose ng kanilang budget. Noli De Castro, Jojo Binay, Leni Robredo. Ang tradisyon po, dahil siguro sa paggagalangan sa tatlong dakilang bahagi ng ating pamahalaan, hindi na po tinatanong pagka pinag-uusapan is the proposed budget. Propose lang. Pinapasok po nila yung accountability. Yung accountability po, papasok lamang kapag nandun na tayo sa pagkakagasta ng budget. Hindi sa yung mismo proposing. Oo. nagpo-propose lang. Ang tinatanong nila, Ang hindi agenda. naman ang 2025, ang tinatanong nila is 2023 budget. Huwag niyong pagsamahin yun, sabi ko sa kanila. Kaya tayo nagkagulo sapagkat nakikita ko na yung pamumulitika. Bago natin ipagpatuloy ang full video, ay dumako muna tayo sa iba pang mainit na usapin at balita sa mundo ng social media. Kahit ilang pilit na siniraan at tila kaliwat kanang pambabatikos sa mga Duterte ng mga mambabatas sa Kongreso at ng kasalukuyang administrasyon ngayon, at kahit ilang pilit ninyong ginawa ng kasinungalingan, ay sadyang mananaig pa rin sa huli ang katotohanan. Matapos ang pananahimik, tila nagkalabasan na rin ang buong katotohanan. Ito ang nakakagulat sa ikalawang pagkakataon. Member of the House of Representatives of the Philippines na si Richard Gomez at ang kasalukuyang mayor ng Ormoc na si Lucy Torres Gomez, binasag na rin ang katahimikan. So yan mga kababayan, nagsalita na po ang mag-asawang Gomez, no? Yung mayor at saka yung congressman, na talagang very effective at legit yung ginawang war on drugs ni dating Pangulong Duterte, at ina-appreciate po nila yon. Ewan ko nga ba dito sa mga ibang congressman, mayor, no? Talaga namang epektibo yun. Nakita naman po natin kung ilang daang mga adiktos ang sumuko sa panahong iyon, no? Pero hindi po 'yun nakikita ng Quadcom, ng Tuwadcom, no? Ang nakikita po nila ay kung bakit, no? Bakit yung mga drug lords ay pinahihirapan, no? Gusto nila hindi po maghirap itong mga hinayuntak na to, no? At bigyan pa siguro ng mga proteksyon ng mga ito. Ayun po siguro, sige nga. Magano kayo dyan, itong mga Tuwadcom, mga kabayan, gumawa kayo ng batas. Total, justice for criminals naman yung ano natin ngayon, yung nangyayari dyan sa kamara, di ba? Lalo na dyan sa Tuwadcom. Maggumawa na lang kayo ng batas in aid of legislation, no? Na lahat ng criminals ay maging protektado na, para hindi na sila pakialaman ng mga authorities, no? Kung yan po ang gusto ninyo, kasi parang ganun po ang gusto nyong mangyari. Bigyan ng protection itong mga bad elements of the government, of the society, di ba? Kung ganyan po ang gusto nyo, maggumawa po kayo ng batas. Total, kayo naman ang gumagawa ng mga batas na may mga butas. Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dito sa video nito? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.